Purihin ang Panginoon. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Welcome po sa Ang Katotohanan. Sa pagkakataong ito, ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa ang ika-6 na dimensyon, daan sa pagkaalam ng hinaharap. Mga minamahal na kaibigan, welcome po kayo sa ating pong YouTube channel, Ang Katotohanan. Ang ating pong tatalakayin ay ang ika-6 na dimensyon, daan sa pagkaalam ng hinaharap. Hindi po kayo nagkakamali ng pagkadinig. Ang sabi ko po, ang ika-6 na dimensyon, daan sa pagkaalam ng hinaharap. Ano po ba ang ika-6 na dimensyon? Ang ika-6 na dimensyon ay ang linya ng mga posibilidad. Ang linya ng mga posibilidad. Magbibigay po ako sa inyo ng example. Meron kang ballpen, meron kang notebook, meron kang Bible. Nakalagay sa mesa. Pwede mong kunin yung ballpen, pwede mong kunin yung notebook, pwede mong kunin yung Bible. Pwede mong kunin yung ballpen, pwede mong kunin yung notebook, pwede mong kunin yung ballpen, pwede mong kunin yung Bible, pwede mong kunin yung ballpen, notebook, Bible. Ibig sabihin, kung ano yung available, yun ang pwede mong kunin. Sa pagkaalam ng hinaharap, ang unang-unang dapat natin tingnan ay kung ano yung available. Kung ano yung nasa ating paligid. Ngayon, paano mo malalaman na ikaw ay magmamana ng kaharian ng Diyos? Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ano ang sabi sa Roma, Kabanata 8, talata 17? At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmanang kasama ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumuwalhati rin namang kasama niya. Ano yung available? Sinabi ba ron? At kung matuwid, sinabi ba ron? Sinabi ba ron? At kung hindi nagkakasala, sinabi ba ron? At kung perpekto, ang sabi. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Yun ang sabi. Hindi, at kung banal, at kung matuwid, at kung hindi nagkakasala, at kung normal ang utak. Pero in the name of Jesus, wala sa ating abnormal ang utak. At kung mayaman, at kung hindi bungal, walang ganun. At kung gwapo, at kung maganda, ang sabi, at kung mga anak, para magmana ka pala ng kaharian ng Diyos, dapat anakan ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Sabi sa 1, Kabanata 3, talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Sabi sa John 3:16, begotten Son of God. Paano magiging bigatin yung kung kasama ka? Paano magiging bigatin yung kung kasama ako? Diba? Isipin mo, bigatin, nag-iisa, unika-iho, kaisa-isahan. Kung kasama ka, kung kasama ako, 2 na, 3 na. Paano yun? Sabi sa 1, Kabanata 1, talata 12, datapuwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ikaw, ako, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos nang tayo ay tumanggap sa makatuwid baga ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ikaw ba, tinatanggap mo ang Panginoong Hesukristo? Sinasampalatayanan mo? Kung gayon, tumanggap ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, tagapagmana ka sa Diyos. Tagapagmana kang kasama ni Kristo. Ang kailangan mo lang gawin, manatili kang tumatanggap. Paano? Paano ba ang pananampalataya?
Sabi sa Juan Kabanata 10, talata 25 hanggang 28, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, datapwat hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang pananampalataya, pakikinig at pagsunod sa Panginoon. Gusto mong maging anak ng Diyos para magmana ka ng kaharian ng Diyos? Huwag mong intindihin na makasalanan ka. Huwag mong intindihin na nagkakasala ka. Huwag mong intindihin yan. Huwag mong intindihin ang kalagayan mo sa buhay. Huwag mong intindihin ang mga kahinaan mo. Ang intindihin mo, para ka maging anak ng Diyos, mananampalataya ka. Para ka tawaging mananampalataya, dapat nakikinig ka at sumusunod ka sa Panginoon. Kaya nga mahalaga ang pakikinig ng pangangaral eh. Sabi sa Roma, Kabanata 10, talata 17. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, magtataglay ka ng pananampalataya. Para magtaglay ka ng pananampalataya, makinig sa pangangaral. Lahat tayo nagkasala, sabi sa Roma, Kabanata 3, talata 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kung ang Diyos tumitingin sa itsura, hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Bakit? 34 years old na ako ngayon, single pa rin. Wala na nga yung tatay ko, namatay na. Hindi ko pa nakita yung nanay ko. Solo na lang ako sa buhay. Solo. Mag-isa lang. Kung ang Diyos ay kagaya ng tao, kung paanong wala akong girlfriend ngayon, wala rin akong Diyos. Baka sabihin ng Diyos, ang bihira to. Ang pangit na, nabungal pa yung sarili. Binungal pa. Pero ang Diyos, hindi natingin sa itsura. Hindi natingin sa anyo. Ang nakikita ng Diyos, kaya tayo pinagkalooban ng karapatang samampalataya. Mahal tayo ng Diyos. Sabi nga, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world. Anong nangyari? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong gagawin natin doon? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Pag sumampalataya tayo na mangyari, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamili ka. Buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. Sabi sa Roma, Kabanata 6, talata 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan ng kaluluwa. Ezekiel, Kabanata 18, talata 4. Tingnan nyo po sa inyong Bible. Kung mali ako, mag-comment. Ang sabi ron, ang kaluluwa ng Ama ay akin. Ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Anong mangyayari sa kaluluwa na nagkakasala? Mamamatay. Pero dahil sa Panginoon, tayo na sumasampalataya, ligtas na ang kaluluwa. Unang Pedro, Kabanata 1, talata 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya napakahalaga ang pananampalataya kasi ang nakasalalay sa pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa. Halimbawa ko, wala akong sariling bahay. 2 na lang kami ng tatay ko, namatay pa. Ang dami ko pang mga problema. 34 na ako, single pa rin. Nabungal ko pa yung sarili ko. Tapos marami akong mga prayer parang hindi natutupad. Ang payat-payat ko pa. Kung ang titignan ko ay ang aking kalagayan at ang titignan ko lang ay ang negatibong bagay, pwedeng umalis ako sa pananampalataya.
Uy, mag-sidecar na lang ako. Hindi na ako mag-iika-po. Oh, hindi na ako mag-iika-po. Yung iika-po ko, i-offering ko. Ang gagawin ko na lang, ilalagay ko sa micro saving ng Cebuana. Oh, times in offering, 300 pesos pataas. 300 times 4. Oh, nasa 1 to isang buwan. Malaki din yun. Oh, maring sabihin ko, huwag na lang, ayoko na. Durin mo, 2 na lang kami ng tatay ko, namatay pa. Tapos, single pa ako ngayon, 34 na ako. Wala naman yata ang Diyos. Pwedeng ganon. Pero pag umalis ba ako sa pananampalataya, yung mga problema ko na to, yung itsura ko, yung kalagayan ko, yung itsura ng katawan ko, masusolusyonan ba? Hindi. Bakit ako aalis sa pananampalataya kung hindi naman pala yun ang solusyon? Kaya dapat ganun ka rin. Ano man ang problema mo sa buhay, huwag kang aalis sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi ang pagiging perpekto. Hindi ang pagiging banal. Hindi ang pagiging matuwid. Ang pananampalataya ay pagdepende sa salita ng Panginoon. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, sundin natin. Yun ang pananampalataya. Tayo sa bagong tipan ay iba sa lumang tipan. Sa lumang tipan, pag nagkasala ka, ano ang mangyayari? Ikaw ay dapat na maghandog ng handog. Pero sa bagong tipan, sa lumang tipan, maghahandog ka ng handog. Sa bagong tipan, ikaw ay pinatawad, ako ay pinatawad, dahil sa inihandog na ng Panginoon ng kanyang sarili. At wala tayong ibang dapat gawin, kundi ang ipahayag na lamang natin sa Diyos ang ating kasalanan. Papatawarin niya na tayo. Sa pangalan ni Jesucristo. Pag nananalangin kasi tayo sa pangalan ni Jesucristo, yun ang gagawin ng Panginoon. Sabi sa Juan, Kabanata 14, Talata 14, anuman ang inyong hingin sa panalangin sa aking pangalan, ay siya kong gagawin. Kaya pag humiling tayo ng kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesucristo, yun ang gagawin ng Panginoon. Hindi mo na kailangan magandog ng tupa. Hindi mo na kailangan magandog ng kambing. Hindi mo na kailangan magandog ng kalapati, taon-taon para sa kasalanan mo. Yun ang advantage ng bagong tipan. Yun ang advantage ng bagong tipan. Kung ako ay nakapagsasalita ng ganitong mga bagay, lalo ka na, ay dapat kang makapagsalita ng higit pa sa ganitong mga bagay. Lalo ka na. May nanay ka na kinagisnan. May mga kapatid ka, double points. Nakita mo ang lola mo sa nanay o tatay mo, triple points. Ang mga pinsan mo, kilala mo kung sino-sino at kaibigan mo sila, 4 points. Napakalaki ng puntos. May bahay ka pang sarili. Napakalaki ng puntos. Napakalaki. Ako, kaming dalawa ng tatay ko, namatay pa. Diba? Sa edad kong 34, kahit girlfriend, wala. Baka kung ikaw ay 34 na, o baka wala ka pang 30, baka may girlfriend ka na. O baka ngayon may asawa ka na. Yung may asawa ka, may anak ka, biyaya ng Panginoon yan. May bahay ka, biyaya ng Panginoon sa iyo yan. At dahil may biyaya sa iyo ang Panginoon, dapat mo siyang pasalamatan. Dapat kang magpasalamat sa Kanya. Kaya, ito yung lagi mong titignan sa buhay na ito. Na ikaw ay pinagpala ng Diyos sa kung anong meron ka. Ang bahay na meron ka, pangarap lamang yan ng walang bahay. Bawa wala akong bahay. Ang magulang na meron ka, pangarap lamang yan ng mga wala nang magulang. Ako wala nang magulang. Tatay ko na nga lang, namatay pa. Ang mga kapatid na meron ka, pangarap lamang yan ng mga walang kapatid. Ang anak na meron ka, pangarap lamang yan ng mga baog. Ako wala akong anak, hindi dahil sa baog ako hindi naman nanganganak ang lalaki. May mga meron ka na pangarap lang ng iba. Diyan pa lang magpasalamat ka na sa Panginoon. Kaya, makinig tayo at sumunod tayo sa Panginoon upang tayo ay kilalanin niyang mananampalataya. Ang mananampalataya, ang sumasampalataya
pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Tignan mo lahat ng mga available na bagay sa paligid. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang hinarap. At kung ang hinarap na titignan natin ay kung ikaw ay impyerno o langit pag namatay ka, ito ang available. Pag hindi ka nakinig at hindi ka sumunod sa Panginoon, impyerno ka. Dahil ang pakikinig at pagsunod sa Panginoon ay pananampalataya. Pero pag sumampalataya ka sa Panginoon, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon.